Dito tayo sa state witness. Putang ina, nagiging state witness pala ang demonyo. Gagawin mong state witness ang isang tao na involved sa pagnanakaw. Ang state witness, ibig sabihin yan, ay hindi ikaw ang most guilty. Kumbaga, merong may layering. Yung least guilty yung pinakababa. Most guilty yung mas mataas sa kanya, pero hindi pa rin siya most guilty kasi meron pang mas mataas sa kanya. So he's also guilty, pero meron pang mas guilty sa kanya. So ang sinasabi nitong putang inang tsura nito ni tumanda na. Tumanda na ito, kakabigay ng ayuda, kakabili ng boto ng tao, tapos putang ina hindi pa rin siya mahal ng Pilipino. Nakakalungkot. Yung tenga niya, ang laki ng tenga nito, mahaba buhay nito, no? Kasi si Ramos, ganyan yung tenga eh. Yung tenga ni Ramos, putya, tumagal siya ng 100. Si Enrile, kita mo yung tenga ni Enrile mula sintido hanggang baba. Ito, tinan mo tenga nito, ang laki din. Tayo na, ang laki ng tenga, nakaganon talaga. Sakop talaga niya lahat ng pera eh. Pero makikita mo tumanda ang itsura, no? Kita, di ba? Bata pa yan. Wala pang wala pang 70 yan. Pero tinan mo yung itsura. Di ba? Ganyan. Kapag ka-in-stress mo yung sarili mo, okay naman na yung konting yaman lang. Okay naman na yung nakakapagpaaral ka sa abroad, nabibili nyo yung mga may helicopter, nakakaikot kayo sa buong mundo, hindi kayo nagugot, hindi kayo namumroblema sa matrikula, hindi kayo namumroblema sa pamasahe, hindi kayo namumroblema sa security, hindi kayo namumroblema sa kuryente, tubig, pagkain, okay na yun. Putang ina, ano ba kasing gagawin nyo sa sobrang dami ng pera? Ano bang gusto nyong bilhin sa mga pera na yan? Ginto, hindi nyo alam, bumili ka ng 1 milyong sapatos, di mo man kayang isuot yan sa isang suotan eh. Di ba, bumili ka ng sandamukal na ginto na 1 tonelada, hindi mo yan kayang isuot sa leeg mo. Di ba, makag-travel ka sa buong mundo, hanggang buong mundo ka lang naman makakaikot, di ka naman makakapunta sa buwan. Di ka makakapunta sa ibang planeta. Sa buong Earth, yung pera mo, kahit ilang ikot sa isang buong taon, kaya mong gawin eh. Bakit kailangan kumuha ka ng sobra-sobrang pera, hindi ka naman makakarating sa Hindi ka naman makakarating sa buwan. Hindi ka naman makakarating sa sa Mars. Hindi ka naman makakarating sa Jupiter. So, hindi ko maintindihan. Para saan ba itong mga perang kinukuha nyo? Para yung mga apo nyo hindi na magtrabaho? Kung ayaw nyo magtrabaho yung mga apo nyo, bigtiin nyo na ngayon pa lang. Huwag nyo nang buhayin kung ayaw nyo nang silang maghirap. Di ba? Bubuhayin nyo, mag-aanak kayo ng marami, tapos mag-aapo kayo, tapos bubuhayin nyo hanggang kaapu-apuhan nyo. Huwag ganun. Huwag ganun. Buhayin nyo lang yung mga sarili ninyo, tsaka yung mga first generation ninyo, mga second generation ninyo. Pero putangin ninyan, ubusin nyo yung pera ng taong bayan para saan mantakin nyo hindi na kasya yung pera nyo sa bangko. Nakalagay na siya sa maleta, tsaka sa mga kondo. Di ba, iniisip ko lang talaga kasi ako ngayon, hindi naman sa medyo ayos naman ang buhay ko. Masaya naman ako kasi meron lang tayong 24 oras sa isang araw Sa 20, putangin ng daldal ko, ba't ganun? Ang dami ko sinasabi, 32 minutes. Meron tayong 24 hours sa isang araw. Tulog ako ng mga 8 oras. So, 16 hours na lang. Sa 16 hours na yun, hindi naman yung buong 16 hours na yun gumagastos ka. Tuwing kailan ka lang gumagastos sa 16 hours na yun. Pagkakain ka, magpapagasolina ka, yung kinukonsumo mo sa kuryente. Ganun lang kasimple buhay. Dagdagan mo lang ng konti kapag meron ka pang 1 bibig na pinapakain. May 2 bibig. Sabihin na natin 5 kayo sa pamilya. Mapag-aral mo lang naman yung 3 anak mo. Tapos yung asawa mo, mapakain mo. Yun lang naman ang buhay ng tao. Ano bang sobra-sobra kailangan? So, actually, ang 1 milyon sa isang araw, di mo man kayang maubos yan sa normal na pamumuhay kung gusto mo lang mamuhay ng tama. Hindi mo yan mauubos Saan mo gagamitin yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ninanakaw ninyo, Romualdez? Tangina nyo, bibili ba kayo ng 1 milyong kabayo para gamitin? Kahit bumili kayo ng 100 sasakyan, ang kaya mo lang gamitin dyan at one time, 1. Kahit bumili ka ng 100 eroplano at one time, at a time, isa lang eroplanong kaya mo sakyan, hindi ka naman nagmumultiply katulad ni Naruto na nagkakagigbon siya, nagiging 100 peraso siya. Nasasakyan mo sabay-sabay yung mga sasakyan na yan.
Hindi ko talaga maintindihan yung mga taong bumibili ng napakarami ng sasakyan. Siguro at the most 3, 4. Pero putya 5, 6, 10. Tanga ka ba? Kahit nga sa relo hindi ko maintindihan kung bakit ang isang tao bibili ka unless collector ka talaga. Pero hindi ko din talaga magets bakit ka magko-kolekta ng isang bagay na hindi mo naman gagamitin. Na mamamatay ka na, hindi mo pa isusuot, hindi mo madadala lahat yung material na bagay na yan sa impyerno eh. At saka hindi mo Romualdez, hindi mo mabibili si Satanas. Siya na hari ng impyerno eh. Alam ko gusto mong palitan si Satanas. Pero gumawa ka ng sarili mong impyerno kung ganun. Hayop na yan. Pero nagigets nyo yung ibig kong sabihin. Very simple lang ang buhay natin. We just need to eat at least 4 times a day. Tapos makapagpaaral ng mga anak, may bahay na maayos na matutulugan, hindi nagtitipid sa kuryente, hindi nagtitipid sa tubig, tapos nakakain mo yung mga gusto mo, hindi ka nahihirapan sa pagko-commute araw-araw, meron kang means of transportation, meron kang, ang ganda-ganda pa ng asawa niya. Di ba? Hindi naman to nag-asawa ng bulok-bulok ang ipin. I mean, perpekto na sana yung buhay mo kung hindi ka lang naging ganid sa kapangyarihan at saka sa pera eh. Hindi ko talaga magets kung saan nyo dinadala tapos hindi ko naman kayo nakikitang tumutulong sa kapwa. Ang tumutulong naman sa kapwa yung mga party list ninyo, pera din ng tao yung pinangtutulong sa kapwa ng mga yan. Di ba? So, talagang ako hindi ko magets bakit kailangan ng isang tao ng sobra-sobra. Na hindi man ito, tinan mo itsura mo, pag namatay ka bukas, dala-dala mo yan lahat. Hindi mo yan kayang dalahin, yung mga naipon mo dito sa mundo. Sige na nga, so yun nga, gagawin sa state witness. Diyos ko po, ba't ganun? Ano ba nakakain ko ngayong umaga, ba't ba napakadaldal ko? So itong si Romualdez, magiging isang state witness. So kapag ikaw ang state witness, hindi ikaw yung hindi ikaw yung pinaka may kasalanan. Meron pang may mas may kasalanan sa'yo. Sino yun? So dahil ba sa pag-state witness itong Judas na ito, ibibisto na ba niya yung asawa ni Bongbong o yung pinsan niyang si Bongbong? Kasi wala nang ibang tao na mas mataas pa sa kanya dito sa Pilipinas kung hindi ang presidente. Yun ang pinakamataas kasi yun ang head of state eh. So ilalaglag na ba niya ang presidente? Yun ang katanong. Sige, balita. Ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Ngayong nakikipag-ugnayan o nakikipagtulungan na ang kongresista sa investigasyon ng ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para sa pagdinig kaugnay na maanumalyang flood control projects. I'm here to help in any way. By the way, binabati ko nga pala yung asawa ng kaibigan kong si Jake Arzobal dyan sa Sacramento. Taga Sacramento ka ba, Jake? Alam ko sa Sacramento tayo namasyal eh. Oo, pero taga Sacramento ka ba? Hindi, taga Sacktown nga yata yan si paring Jake Arzobal. Nanonood sa kanyang ang kanyang asawa na si Evely Arzobal. Mga kaibigan natin yan nung nagpunta tayo sa San Francisco. Tapos nagpunta tayo dyan sa may Fairfield. Sinundo ako niyan eh. Oo. Mabuhay ka, Jake Arzobal. So sabi nito at saka yung sa asawa mo na si Evely Arzobal, mabuhay kayo. Itong si Martin Romualdez, tutulong daw siya sa investigasyon. Ano yung tutulong mo? To speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Tutulong siya para daw mapabilis yung fact-finding. Putangin na mo, ang pinagagawa mo lang naman dyan, mag-deny ka lang sa lahat ng mga bintang sa'yo. Anong may tutulong mo ron? Tanga ka, ikaw nga yung gusto namin makulong eh. Sa pagdinig, ibinahagi ni Romualdez ang personal niyang kaalaman sa budget process kahit hindi raw siya parte ng Bicameral Conference Committee. Diyan kasi sinasabing nagkaroon ng bilyon-bilyong pisong budget insertions para sa umano'y kickback. It's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculation. Di political noise ito, boss. Magnanakaw kayo pare-pareho. Ikaw ang leader ng Kamara, hindi mo pwedeng sabihin na malinis ka.
kung sa BICAM nandoon si Zaldico, representative mo si Zaldico doon. And I believe Zaldico reports to you, ire-report ni Zaldico kung ano yung mga ipinagdadagdag doon sa BICAM. So parang ikaw lang din si Bongbong Marcos na hindi wala mismo doon pero pumirma. Makikita ninyo, 'di ba, sa kaso ni Bantag. Hindi si Bantag ang pumatay kay Percy Lapid. Walang ebidensya na maglilink kay Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Ang sinasabi nila, yun daw isang opisyal sa Bucor kumuha or nagtanong sa mga inmate kung sino yung kilala nilang hitman, inirefer yung bumaril kay Percy Lapid. Okay? So, ang dapat, kung yung istorya nila ng pag-uusapan natin, dapat ang kinasuhan yung Bucor personnel na yun. Di ba? Kasi yung Bucor personnel lumapit, tapos yung mga nilapitan, may nilapitan yung pumatay. So, sino mastermind? Yung Bucor na personnel na yun, napatay na yun, patay na. So, ngayon, itong si Bantag, dahil amo si Bantag noong naghanap ng papatay kay Percy Lapid, dahil amo. Si Bantag ngayon wanted ng murder. Hindi siya ang bumaril, hindi siya ang nag-utos, walang text message, CCTV footage, or any document or science that can prove na si Bantag nagpapatay kay Percy Lapid. Pero dahil amo si Bantag noong isang tao na ini-involve, dahil amo siya, amo lang. Damay, murder. Si Bantag hinahanap ngayon. So ito, imagine, si Romualdez ang may-ari ng Kongreso. Siya ang naglagay kay Zaldico. Si Zaldico, sa mga interview niya, sinasabi niya na ang lagi niyang kasama, si Suarez, si Dong Gonzales, si Dalipe, ito. Si Romualdez. Paano mo sasabihin na isa kayong sindikato, tapos yung mga miyembro lang ang may kasalanan, ikaw yung leader, hindi? Hindi, paano mo sasabihin hindi ikaw ang leader? Ikaw ang ang Speaker of the House. So leader ka. So damay ka, sir. Damay ka. Kasi nga, 19 Congress, kasama ka dun eh. Kahit nga hindi corrupt na 19 Congress, pag sinabi mo 19 Congress, the most corrupt eh. Di ba? Oh, so kahit na matinukang congressman dahil part ka ng 19 Congress, damay ka sa sa perception ng tao na magnanakaw ang 19 Congress eh. Ikaw ang pinuno, head ng 19 Congress, boss. Paano 'yun? Oh, di ba? So hindi yan political parang ganoon din kay Bongbong. Oh, si Bongbong ang pumirma ni review, tapos hindi siya kasama. Hindi siya damay. Ang ingay-ingay na nga ni Ungab, ang ingay-ingay ni Duterte. Pinirmahan nyo yung isang BICAM report or BICAM committee report na puro blanco. Oh, walang mga laman. Tapos gusto nyong mangyari, lusot kayo. Mga hayop pa, mga putang ina. Di ba? So, sinong bobo maniniwala sa inyo? Kayo. Yeah, the ICI commissioners were able to ask me many questions. Many questions? Wala ka nga daw isang oras dyan eh. Saglit ka lang pumunta dyan eh. Mas matagal pa nga yata yung upo-upo nyo eh, kaysa sa pinag-uusapan nyo. Mabilis lang yan. Is this true? No. Is this true? No. Is this true? No. Ganun lang naman. No lang yan eh. Parang sumasagot ka lang ng true or false eh. O tapos, pagkatapos nun, uwi na siya. O kunyari, na-imbestigahan na. O kunyari, kunyari, na-clear niya na yung pangalan niya. O pero putang ina niyo, lolokohin niyo pa yung mga sarili ninyo. Alam naman natin na na yan, done deal na yan. Na ginagawa niyo lang tong investigasyon na ito, patatagalin niyo lang ng patatagalin nito para para sabihin sa taong bayan nag-iimbestiga kayo pero may makukulong dyan. Putang ina, meron yung mga walang kinalaman. May kinalaman, parte ng sindikato, pero yung pinakamababa, tingnan nyo ng PDAP scam, sino nakakulong ngayon? Si Napoles. Lahat ng mga pinangalanan ni Napoles, asan? Nasa laya. Nasa laya lahat. Putang ina yan. Ganyan din na mangyayari dito. Makukulong ang mga Diskaya,
makukulong yung Bryce at saka yung Alcantara. Pero yung mga boss talaga nila, yung talagang ulo ng sindikato na nagplano nitong scam na to, ayan, putang inang yan. O ayan, umiikot sa buong mundo. Andun, si Zaldico ngayon, nagpapakasarap sa Europe. And I was able to answer it. Ayon naman sa komisyon, naipaliwanag ni Romualdez ang proseso ng budget pero wala raw idinawit o sinisi si Romualdez. Sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first. Oh, so sinabi lang niya yung budget process. Hindi nyo ba alam yung budget process? Putang ina nyo. Hindi nyo alam ang budget process. Kailangan pang sabihin sa inyo ni Romualdez. Nasa libro yan, may rules yan. Nasa rules ng House yan, nasa rules ng Senate yan, how the budget is pinaliwanag lang sa inyo tapos na. Tangi lang yan. Anong klaseng investigasyon yan? No? But we will inform you. Simple lang naman kasi to, sir Simple lang to, sir. Ganito. Kunin mo listahan ng lahat ng ghost projects sa Pilipinas. Aside from the listahan na ibibigay sa i-check ninyo kung yung listahan na yun accurate or meron pang mga nakatago. So you will create an investigative team that will go to all the projects ng 2025, pati 2022, 23, 2024. Iikot sa lahat ng proyekto at kunin kung sino yung mga may ghost projects doon. Pag nakuha yung ghost project, second, sino contractor. Pagkatapos ng contractor, sino ang proponent. Doon tayo magsimula. At least doon, meron ka ng ebidensya. Ghost ito, pinagkakitaan ito, walang nabuo. So, maglaro na tayo doon sa tatlo. Proponent, yung taga DPWH, tapos yung contractor. Tapos from the proponent, yung proponent, pwede niya nang ikanta kung sino yung either hati sila nung boss niya or Malacanang, hindi ba? Doon, putang ina, mantakin mo, nagmamadali taong bayan ang pinag-uusapan natin ngayon, process ng budget. Hindi nyo alam yan? Nasa konstitusyon yan, yung proseso ng budget, kung paano ginagawa. Alam nyo yan. Pero pinapahaba ninyo, papahabain hanggang sa may bagong issue, makakalimutan na ito. Tapos, 1, 2, 3 na tayo. We have invited them. Kinumpirma rin ni ICI Executive Director Brian Hosaka na tinanong nila si Romualdez tungkol sa umano'y pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Pero itinanggi raw ng kongresista ang alegasyon. Diba? Meron ka bang kickback na tinanggap? Wala. Tapos. Wala nang resource person. Ano masasabi mo sa sinabi niya? Nawala. Ayon sa iyong resource person, ito, ganto, ganyan. Totoo ba to? Hindi. Tapos na. Ganun lang yun. Basta ang importante, pinatawag siya dito, humarap siya dito, nag-deny siya, okay na yun. Absuelto na siya. Ganun lang naman yan. Putang ina, style nyo, bulok. Kaya nga hindi nyo nilalabas, nila-live yung pagdinig nyo rito. Kasi alam nyo, kabalbalan lang yan. Wala man talagang kapangyarihan yung ICI na yan. Matatanda ang sinabi ng dating security consultant ni dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza na nagdadala sila noon ng milyon-milyong pisong cash na nakamaleta pa sa bahay ni Nako at Romualdez. Well, the witnesses that were presented. Tinan mo, abogado to The witness they were presented are discredited already. Discredited dahil lang doon sa dahil lang doon sa notaryo. Of all people, abogado ka, dapat naiintindihan mo na itong si Orly sumumpa sa Biblia. Sumumpa sa halls of the Senate. So, wala nang kwenta yung notaryo. Notaryado yan o hindi. Sumumpa siya, under oath siya, sinabi niya lahat ng yan, authenticated yan. Ibig sabihin, legal yung kanyang pagsasalita doon. So, the fact na ito lang sinasabi niya, yung credibility nung whistleblower yung inaatake niya, it means wala siyang ebidensya that can disprove yung aligasyon sa kanya. Pwede naman niya sabihin, hindi ko man kilala yun Hindi ko man pa nakikita yun. At saka kahit naman umikot kayo sa bahay ko, wala kayong makikitang mga mali-maletang ganun Ang lalaki niya, Rimowa, 40 Rimowa. Saan ko itatago yan? Kung gusto niyo, I will invite you to all of my house.
Sa Forest Park and ikutin natin, mag-tour tayo, tingnan ninyo kung may mga maleta ron. Hindi ba? Alam mo yung mga ganun? Hindi eh. Basta lang, sisirain mo yung kredibilidad, i-deny mo, and that's it. Siyempre, sa laki ng ninakaw mo, sa laki ng perang nakulimbat ninyo, papayag ba naman tayo na a mere denial is okay na? Lahat naman ng kriminal, dinideny eh. Ang krimen nila meron ba magnanakaw? Amin na magnanakaw siya? Ako po si Boss Dada at magnanakaw ako. Pwede bang ganun? Wala. Sabi ko sa inyo, pumunta kayo sa Bilibid, tanungin nyo lahat ng mga nakakulong doon. Kung may kasalanan sila, lahat sasabihin nila, hindi, pinagtanggol ko lang sarili ko. Hindi, yung kamay ko nagnakaw, hindi ako. Di ba? Ganun yun. So, ba't ka maniniwala sa isang denial lang? Dapat kasi, ang ICI meron ng ebidensya na ipipresenta and titingnan nila kung nagsisinungaling ba ito o hindi. At yung ebidensya ng ICI dapat may counter evidence ito. Kung just by mere denial, no, I do not know the person, no, that is false. That's it. Walang kwenta tong na to. Walang kwenta tong investigasyon na to because lahat ng ipapatawag nila dyan will just deny yung kanilang partisipasyon sa corruption na yan. So pag dininay, okay na. Are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied. Handa naman daw ang kongresista na bumalik. Paano falsified? Paano falsified? Hindi nyo nga gustong, ni si Lacson nga, ayaw ipatawag yung notary public eh. Pinatunayan na nga ni Marcoleta na yung notary public, delikado eh. Hindi nga pinatawag sa mga pagdinig, tapos sasabihin mo, falsified. So, ibig sabihin, pakana mo yun. Ibig sabihin, yun ang anggulo nyo. So, tama talaga. Na si Lacson, pinoprotektahan talaga itong si Romualdez. Bakit? Yung anggulo ni Lacson, yun din ang anggulo ni Romualdez eh. Yung anggulo ni Tito Soto, yun din ang anggulo ni Romualdez eh. Di totoong ang magkakaklase itong mga to. Sakaling ipatawag ulit ng ICI. Pero pwede ba siyang maging state witness sa flood control scandal? Depende po sa kanya magiging salaysay at Pwede siya maging state witness kung hindi si Bongbong Marcos ang ituturo niya. Hindi ba? Ganun lang naman yun. Pero kung si Marcos ang ituturo niya, hindi siya pwede maging state witness. at depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness. Pinalaga naman yan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tinawag niya itong biggest joke of the century. Oo naman, it is really the biggest joke of the century. Pagtatawanan talaga tayo ng buong mundo niyan. Why? The person na person na head nung may power of the purse, pinsan ng presidente, tinuturo nung mga nasa ibaba na siya ang mastermind, tapos siyang magiging state witness. Ginagago tayo na itong mga to. Dagdag pa ni Pulong, lumalabas daw na gustong maging testigo ng isang magnanakaw sa sarili niyang nakawan. Tama. Titistigo ka, halimbawa. Di ba? Halimbawa, mayroong patayan dyan. May patayan. Hindi nila alam kung sino yung pumatay. Ang gagawin mo ngayon, pupunta ka ron. Ano nangyari? Hoy, may pinatay. Grabe naman yan. Siyempre, magagaganong ka ron. Siyempre, hindi ka na ngayon suspect dahil nagdudung ka eh. Bakit? Imposible naman ito pumatay. Siya pa nga ang nagsumbong sa mga polis. Sir, may nakita ako namatay. Witness ako, pinatay to. Pero siya talaga yung pumatay. So, ang gagawin ng polis, tatanungin lang siya, paano mo nakita? Nakita ko, naglalakad po kasi yung ganyan. Tapos nakita ko to, na meron siyang kaaway. Tapos yung kaaway niya, ganito yung tsura. Tapos yung kaaway niya, bumunot, sinaksak siya. Tapos, nung nakita ko, tumawag na ako sa inyo. Ganun ba? Sige, paparangalan ka namin. Dahil sa'yo ay nalaman namin na may krimen na nangyari dito. Hindi na siya suspect. Natanong na siya ng konti. Nasagot naman niya. Mag-iimbestiga yung mga pulis. Malinis ang pagkakatrabaho. Walang ebidensya. Wala na to. So, may na to, cold case na to. Ilagay na dyan. Di ba ganun na mangyayari, di ba? Kapag ikaw yung magnanakaw, tapos ikaw yung gagawing testigo, di ililigaw mo lang. Tapos ituturo mo lang kung sino-sino kahit wala kang ebidensya.
Oh, so ginagawa talaga tayong tanga nitong mga nasa gobyerno to, kunyari iniimbestigahan pa yan, pero wala rin. Tingnan mo saan humarap si Romualdez, 'di ba, sa ICI? Hindi siya humarap sa Congress, hindi siya humarap sa Senado. Bakit? Sa ngayon, wala pang pahayagan DOJ tungkol sa posibilidad na maging state witness si Romualdez. Si Zaldico naman, no-show sa hearing ng ICI kahit pinasabpina na. Kung si dating House Speaker Martin Romualdez ang tatanungin, lahat ng ipinapatawag ng ICI ay nararapat lamang na humarap sa komisyon. Ang sabi naman ng ICI, kailangan nilang pag-aralan ang susunod nilang hakbang kung dapat na nga ba sila lumapit sa korte para humingi ng warrant of arrest laban kay Zaldico. Ako, puro kayo kaululan. Tangina niyo, wala naman pala kayong plano. Hanggang ngayon, nagpaplano pa rin kayo. Gutom na tao. Tapos, nagpaplano pa rin kayo ngayon. Mga ulul. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banyatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.